Base nga po sa prediksyon ng ESPN mga idol, naniniwala nga sila na ang Boston Celtics pa rin ang mangunguna sa Eastern Conference sa inaasahang pagkakaroon nila ng record 61 wins, 21 losses, kung saan gaya last year, dodominahin muli nila ang ibang mga teams. Maliban sa pagiging number 1 seed sa East, naniniwala rin naman nga po ang ESPN ng Boston Celtics pa rin ang magkakampyon sa darating na season. Sa madaling salita, back-to-back nga daw ang Boston Celtics since wala pa rin naman nga silang nakikitang team na tatalo sa kanila next year sa isang 7-game series. Pero hindi rin naman nga sila pwedeng magpakampante dahil hindi kagaya last season, nasa kanila na ngayon ang pressure na madepensahan ng kampeonato. Sila rin naman ang team to beat sa darating na season, ibig sabihin na lahat nga po ng mga teams target silang talunin. Pagkakaisahan nga sila na makupunan at siguradong ipapakita ng mga ito ang 100%. Kaya kailangan nga talagang mag-ingat ng Boston Celtics para hindi sila matulad sa Denver Nuggets. Samantala, halos lahat nga po mga idol na mga analyst ay nawawalan ng tiwala ngayon sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, mismong ESPN na nga po ang nagbulgar, inaasahan nila na magkakaroon lamang ito ng 44-38 win-loss record bilang pang-11 sa West. Sa madaling salita, inaasahan nila nga hindi ito makakapasok sa playoffs kahit meron pa rin silang LeBron James, Anthony Davis sa kanilang lineup. Ayon dito, isa nga sa mga rason niyan ay sa kadahilan nga wala nga daw silang ginawang pagbabago. Pagkakaroon lamang nila ng napakaraming mga batang player at higit sa lahat pagkakaroon ng isang head coach na wala pang experience. Kaya dyan pa lang disadvantage na nga daw ito para sa Lakers. Ngunit kahit ganon, meron rin naman nga silang hawak ngayon na advantage. Ayon nga sa naging pahayag ni LeBron James sa isang interview, dahil nga hindi binuwag ng kanilang team ang kasalukuyang lineup, mas lalo nga pong naging solido ngayon ang chemistry, which is napakahalagang aspeto para sa isang championship team. Ika nga'y mas gamay na nga po ng kanilang Big Four na sina LeBron James, Anthony Davis, D'Angelo Russell at Austin Reeves ang galaw ng bawat isa. Kaya magagamit nga nila ito upang pumabor sa kanila sa mga darating na laro. Sa kabilang banda naman, matapos nga po ang 12 season na Evan Fournier, tuluyan na nga itong pumirma ng kontrata sa ibang bansa. Ibinulgar nga nito na may ilang mga NBA teams ang nagka-interes sa kanyang serbisyo. Sa katunayan, tumawag pa nga sa kanya ang Washington Wizards para bigyan siya ng 2-year deal. Ngunit siya na nga daw mismo ang umayaw sa inalok sa kanyang deal dahil wala nga siyang interes na maglaro sa isang losing team. Kaya nakapag-desisyon nga ito, imbes na manatili siyang free agent, mas ginusto nga nitong maglaro overseas. At kasabay ng pag-alis niya, mas lalo lamang nga itong naging confident at mas naging maingay sa social media. Sa katunayan, matapang nga nitong sinabi sa isang podcast, mas madali nga daw umiscore sa NBA kesa sa Europe League. Inamin nga nito na meron nga po ang NBA na napakaraming mga mahuhusay na defender na kayang habulin kapag hawak ang bola. Ngunit kapag na-outplayed o natalo nga nila ito sa isang one-on-one play, madali lamang nga silang makapagtala ng puntos. Kaya yan ang rason bakit hindi nahihirapan si Luka na magtala ng malaking puntos kumpara sa Europe na kapag natalo mo sa one-on-one ang iyong kabantayan, meron pa nga ditong haharap na pangalawa at pangatlong defender. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.